May mga relo na mabibili sa halagang ilang libong piso. Ngunit mayroon ding mga relong ang presyo ay sapat na upang makabili ng pribadong jet, supercar o maging isang marangyang mansyon. Ang mas nakakagulat, hindi lang ito simpleng kagamitan sa pagsukat ng oras. Ang bawat isa ay bunga ng daan-daang taon ng tradisyon, libu-libong oras ng paggawa at pambihirang craftsmanship na halos imposibleng ulitin. Sa video na ito, alamin natin ang mga relong itinuturing na sukdulang simbolo ng kayamanan at prestihiyo, mga timepiece na tanging mga bilyonaryo, royal family at elite collectors lamang ang may kakayahang angkinin. Mula sa mga makasaysayang auction records hanggang sa mga relong nababalutan ng milyon-milyong dolyar na diamante, narito ang mga relo na tanging mga bilyonaryo lang ang kayang bumili. Pero bago ang lahat, baka pwede mong i-like at i-subscribe ang aking channel. Sobrang halaga po sa akin nito. Maraming salamat po. Simulan na natin. Ano tara? Vacheron Constantin 57260. Kapag pinag-uusapan ang mga relong lampas sa imahinasyon ang halaga, isa sa mga unang pumapasok sa isip ng mga kolektor ay ang Vacheron Constantin 57260. Ngunit hindi ito ordinaryong wristwatch. Isa itong pocket watch na espesyal na ginawa ng Swiss luxury brand na Vacheron Constantin. Matapos ang halos 8 taong paggawa, binubuo ito ng mahigit 2,800 piyesa at naglalaman ng 57 mechanical functions, dahilan upang kilalanin ito bilang isa sa pinakakomplikadong mechanical watches na nagawa sa kasaysayan. Hindi ito ginawa para sa mass production, kundi para sa isang pribadong kolektor na humiling ng kakaibang obra maestra. Dahil sa pambihirang engineering at sobrang limitadong availability nito, tinatayang umaabot sa humigit kumulang 8 milyong dolyar o mahigit 460 milyong piso ang halaga ng relong ito. Isang patunay na sa mundo ng luxury watches, ang oras ay maaaring maging isang napakamahal na obra maestra. Patek Philippe Reference 2523, South America. May mga relo na hindi lang nagsasabi ng oras, nagsasalaysay rin sila ng kasaysayan. Isa rito ang Patek Philippe Reference 2523, South America. Isang vintage world time watch na hinahangad ng mga kolektor sa buong mundo. Ang pinakabihirang bersyon nito ay may hand-painted enamel dial na nagpapakita ng mapa ng South America at iilan lamang ang nalalamang umiiral hanggang ngayon. Noong 2026, nagtakda ito ng panibagong record nang maibenta sa auksyon sa halagang $10.2 million o halos 585 milyong piso. Ang mataas na presyo nito ay hindi lamang dahil sa tatak ng Patek Philippe, kundi dahil sa pambihirang rarity, mahusay na craftsmanship at mahalagang bahagi nito sa kasaysayan ng world time watches. Para sa mga tunay na kolektor, ang pagkakaroon ng relong ito ay parang pagmamay-ari ng isang piraso ng kasaysayan na hindi na kailanman mauulit. FP Journe Chronometre Resonance Subscription number 007. Bagamat mas bata kumpara sa karamihan ng mga Swiss luxury brands, mabilis namang napatunayan ng FP Journe ang kanyang pangalan sa mundo ng high-end watchmaking. Isa sa pinakatanyag nitong obra ay ang Chronometre Resonance Subscription number 007 na gumagamit ng kakaibang resonance technology upang mapanatili ang pambihirang katumpakan ng oras. Dahil kakaunti lamang ang mga naunang subscription models na ginawa, naging napakataas ng demand nito sa mga elite collectors. Noong 2026, naibenta ang partikular na relong ito sa auction sa halagang $13.92 million o humigit kumulang 800 milyong piso na naging pinakamahal na independent watch na naibenta sa kasaysayan. Ang tagumpay nito ay nagpapatunay na hindi kailangang daan-daang taon ang kasaysayan ng isang brand upang makagawa ng relong maituturing na tunay na alamat. Rolex Daytona Paul Newman. Hindi lahat ng mamahaling relo ay nagiging alamat,
Ngunit ang Rolex Daytona na dating pagmamay-ari ng Hollywood actor at racing enthusiast na si Paul Newman ay isang pambihirang eksepsyon. Regalo ito ng kanyang asawa at nakaukit sa likod ang mensaheng "Drive carefully me." Sa paglipas ng mga dekada, naging simbolo ito ng parehong kasaysayan ng Rolex at ng karera ni Paul Newman. Noong 2017, nabenta ang relong ito sa auction sa halagang $17.75 million o mahigit ₱1 bilyong na hanggang ngayon ay nananatiling pinakamahal na Rolex na naibenta. Hindi lang ang pangalan ng may-ari ang nagtaas ng halaga nito, kundi pati ang pambihirang kondisyon, kasaysayan at napakaliit na bilang ng mga Daytona na may parehong configuration. Isa itong relo na nagpapatunay na minsan ang tunay na halaga ay nakatago sa kwento sa likod nito. Jacob & Co. Billionaire Watch. Kung ang karamihan sa mga luxury watch ay elegante at simple, kabaligtaran naman ang Jacob & Co. Billionaire Watch. Dinisenyo ito upang maging sentro ng atensyon saan man ito dalhin. Halos buong relo ay nababalutan ng higit sa 260 carats ng emerald cut diamonds na maingat na pinili at isa-isang ikinabit ng mga bihasang alahero. Sa kabila ng napakaraming diamante, hindi isinakripisyo ang komplikadong skeleton movement na makikita sa gitna ng relo. Tinatayang nagkakahalaga ito ng humigit kumulang $18 milyong o mahigit ₱1 bilyong dahilan upang mapasama ito sa pinakamahal na wristwatches sa mundo. Naging mas kilala pa ito ng isuot ng ilang international celebrities at world-famous athletes. Sa bawat anggulo, kumikislap ito na parang isang koleksyon ng mamahaling alahas. Kaya naman ang Billionaire Watch ay hindi lamang relo, isa itong simbolo ng sukdulang karangyaan. Patek Philippe, reference 1518. Stainless steel. Sa mundo ng watch collecting, may isang simpleng katotohanan. Kapag mas bihira ang isang relo, mas tumataas ang halaga nito. Iyan ang dahilan kung bakit napakahalaga ng Patek Philippe, reference 1518, stainless steel. Bagamat maraming bersyon ng modelong ito ang ginawa sa ginto, 4 lamang ang nakumpirmang ginawa gamit ang stainless steel. Dahil dito, naging isa ito sa pinakapinapangarap na vintage watches ng mga kolektor sa buong mundo. Ang reference 1518, 8 din ang kauna-unahang serially produced perpetual calendar chronograph wristwatch. Sa kasaysayan, kaya malaki ang ambag nito sa pag-unlad ng modernong watchmaking. Sa isang prestihiyosong auction, naibenta ang isa sa mga bihirang modelong ito sa halagang $17.6 million o halos ₱1 bilyong. Para sa mga kolektor, ang rilong ito ay hindi lamang isang pambihirang timepiece, kundi isang makasaysayang obra maestra na halos imposibleng mapalitan. Henry Graves Super Complication. Bago pa man magkaroon ng mga modernong luxury watches, mayroon ng isang pocket watch na itinuring na pinakamagandang halimbawa ng mechanical watchmaking. Ito ang Henry Graves Super Complication na ginawa ng Patek Philippe para sa American banker at kilalang kolektor na si Henry Graves Jr. Inabot ng halos 8 taon upang matapos ang relong ito at binubuo ito ng mahigit 9 na raang piyesa na may 24 na mechanical functions, kabilang ang perpetual calendar, sunrise at sunset indicator, at isang detalyadong mapa ng kalangitan na eksaktong nakabatay sa tanawin mula sa New York. Noong 2014, naibenta ito sa auksyon sa halagang $24 milyong o mahigit $1.3 bilyong at nananatili pa rin itong isa sa pinakamahal na pocket watches sa kasaysayan. Hanggang ngayon, kinikilala ito bilang isa sa pinakadakilang obra maestra ng traditional watchmaking na ginawa ng tao. Jaeger-LeCoultre Joaillerie 101 Manchette. May mga relo na ginawa para sukatin ang oras at mayroon ding mga relong ginawa upang maging tunay na obra ng sining. Isa na rito ang Jaeger-LeCoultre Joaillerie 101 Manchette.
Ang pinakamalaking dahilan ng pambihirang halaga nito ay ang napakaliit na kalibre 101 movement. Isa sa pinakamaliit na mechanical watch movements na nagawa sa buong mundo. Nakatago ito sa ilalim ng napakaraming puting diamante na bumabalot sa buong bracelet. Kaya sa unang tingin ay parang isang mamahaling alahas kaysa isang relo. Tinatayang umaabot sa 26 na milyong dolyar o halos 1.5 bilyong piso. Ang halaga nito, bukod sa napakabihirang disenyo, nangangailangan din ito ng libu-libong oras ng masusing paggawa ng mga master watchmakers at expert jewelers. Patek Philippe Grandmaster Chime, reference 6300A. Kung may isang wristwatch na tuluyang binago ang kasaysayan ng watch auctions, iyon ay ang Patek Philippe Grandmaster Chime, reference 6300A. Ginawa ito bilang isang natatanging one-of-a-kind piece para sa Only Watch charity auction noong 2019. Ang relo ay may 20 mechanical functions, kabilang ang grande at petite sonnerie, minute repeater, perpetual calendar at isang bihirang alarm na tumutunog sa itinakdang oras. Mas kahanga-hanga pa rito ang reversible case na nagbibigay daan upang magamit ang magkabilang dial. Dahil sa pambihirang komplikasyon, kakaibang stainless steel case at pagiging nag-iisang piraso sa mundo, na ibenta ito sa halagang 31 milyong dolyar o humigit kumulang 1.8 bilyong piso. Hanggang 2026, hawak pa rin nito ang record bilang pinakamahal na wristwatch na naibenta sa isang pampublikong auction, isang tagumpay na tila napakahirap pantayan. Graf Diamonds Hallucination. Kung iisa lamang ang relong maituturing na pinakamahal sa buong mundo, walang duda na iyon ay ang Graf Diamonds Hallucination. Hindi ito idinisenyo upang maging ordinaryong luxury watch, kundi bilang isang obra maestra ng high jewelry at haute horology. Halos buong relo ay natatakpan ng mahigit 110 carats ng pambihira at makukulay na diamonds, kabilang ang pink, blue, yellow, green at orange diamonds na kabilang sa pinakamahirap matagpuan sa mundo. Bawat bato ay maingat na pinili at inayos sa loob ng maraming buwan upang makabuo ng isang natatanging disenyo na walang katulad. Tinatayang nagkakahalaga ito ng humigit kumulang 55 milyong dolyar o mahigit 3 bilyong piso, dahilan upang kilalanin ito bilang pinakamahal na watch batay sa estimated value. Kung nagustuhan mo ang countdown na ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel at i-click ang notification bell para hindi mo ma-miss ang susunod nating paglalakbay sa mundo ng mga pinakabihira, pinakamahal at pinakakahangahangang bagay sa planeta. Hanggang sa muli!